So mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 6, Tuesday. So mag-umpisa na ulit tayo. Ephesians 5:17 to 19. Therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. And do not be drunk with wine, in which is dissoluteness, but be filled in spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and psalming with your heart to the Lord. Gandang verse ito. Pero dito mayroong isang part na sinasabing, huwag kayong uminom ng mga alak. Ng alak. Ng alak. Ang Kristiyano kasi dapat hindi umiinom ng alak na kung saan pinagmumulan ng kaguluhan. Kaya kayong mga believer na hanggang ngayon hindi pa bumibitaw sa mga ganyan. Ito yung verse para sa inyo. And then dito sa verse na ito, binanggit na huwag tayo maging foolish. So kung natatandaan nyo, itong Monday, binanggit yung 5 bahagi ng 10 virgins ay foolish, mangmang. At dito naman sa verse na ito, sinabing, do not be foolish, huwag kayong maging mangmang. Okay? And then, paano ba maging hindi mangmang? Sabi niya, dapat tayo ay magkaroon ng pangunawa sa will ng Panginoon. So yan. So yung mga mangmang, wala silang pananaw kung ano ang gusto ng Panginoon. Hindi nila alam. Marami mga believer, ang alam lang, may Diyos. O maaaring naligtas na sila. Maaaring mga ilang mga mahahalagang bagay tungkol sa Kristiyanong buhay, alam nila. Pero dito sinasabi, dapat meron kang pangunawa sa will ng Diyos. Yan ang matalino. Alam niya. At mula dyan sa pangunawa na yan, gagabayan ka tungo sa pagsasagawa nito. So yun ang sinasabi nito. Amen. Kaya lang kinunik yung magkaroon ng pangunawa sa will ng Panginoon at sinabi niya agad, huwag kayong uminom ng alak. So pwede mo sabihin, isang will ni Lord yan. Na mga believer, dapat hindi manginginom. So ito, sapagkat sinabi sa binasa natin, kaya sinasabi ko rin ngayon. Sapagkat ito ay salita ng Diyos. Sabi nga ni Brother Lee, nandun siya sa States, sabi ng mga kapatid sa kanya, Brother Lee, binibigyan siya ng beer. This is beer, not wine. Beer only. Sabi sa kanya nga. Maski beer lang, hindi rin niya ininom. Amen. Okay, so magbabasa na ako. Matthew 25:9 says, the prudent answered, saying, perhaps there will not be enough for us and for you. Go rather to those who sell and buy for yourselves. We may borrow many things, but we cannot borrow the infilling of the Holy Spirit. This is like eating. No one can eat for you. So ito kasi karugtong ito nung binasa natin itong Monday, na yung mga foolish virgin, wala silang sapat na langis. Dumating na yung Panginoon. Kaya yung kanilang lampara, yung going out na. Alam niyo kasi yung mga lampara, pag paubos na yung langis niya, may sinde, padilim na siya. Hindi, ibig sabihin, hindi sila aabot. Parang fuel. Malayo pa yung biyahe. Nakikita mo na yung pumupula na yung indicator. Ganon. Kaya sabi niya doon sa mga prudent na maraming langis, pahiramin nyo naman kami. So nanghihiram na sila ng langis. At yung sagot naman ng mga prudent, sabi niya, perhaps there will not be enough for us and for you.
Sabi niya, kung papahiram naman namin ito sa inyo, hindi na rin magkakasya para sa inyo at para sa atin. Hindi pwedeng paghatian yung extrang langis. Good for one lang yun. Kaya ibig sabihin, yung langis dito ay personal. Hindi mo pwedeng hiramin. Hindi yan katulad ng pera. Pag wala kang pera, pwedeng humiram ka doon sa marami. Pero itong oil, no, hindi pwedeng hiramin. No, ito ay sapat, no, at personal para sa isang tao lang. Amen. Pero may sinuggest siya. Sabi niya, go rather to those who sell and buy for yourself. So kung walang langis, anong gagawin mo? Pumunta ka at bumili ka, sabi niya. Ibig sabihin, hindi ito libre. So ang extra portion ng oil, hindi libre. Hindi ito katulad nung tinanggap natin sa ating espiritu nung tayo ay nanampalataya. Libre yon. Pero yung extra portion niya, kailangan magbayad ka ng halaga. Kaya, katulad ito ng binanggitong eating. So, bawat tao ay pwedeng kumain para sa sarili niya. Personal ito. No? Maski yung magulang hindi sila pwedeng kumain para sa anak nila. Pwede nila silang pakainin. Pero hindi sila pwedeng kumain para sa anak nila. Kaya personal itong feeling. Para magkaroon ka ng extra portion of the oil, sabi rito, bumili ka. At ang ibig sabihin ng bumili, magbayad ng halaga. Amen. Having the feeling of the Holy Spirit is obtained at a cost, such as giving up the world, dealing with the self, loving the Lord above all, and counting all things lost for Christ. If we do not pay this price today, we will have to pay it after we are resurrected. Those who do not pay the price do not have the extra portion of the Holy Spirit. Eventually, the foolish virgins will realize that they need to love the Lord with all their heart and soul. They will see that they need to give up the world and deal with the self. So ito, ilang mga mahalagang cost na kailangan ibayad natin para mag-gain natin ng espiritu. Diba? Give up the world. Kasi pag worldly ang isang believer, wala siyang time. Yung pagbibigay ng oras ay pagbabayad ng halaga. Kung worldly ka, wala kang oras. Kasi yung mga extra time mo, lahat ng mga time na pwede mo pang gamitin, gagamitin mo yan sa world. At ang mga worldling tao, malalaman mo, consuming yung time nila. Mahilig sa basketball. Pag may extra time yan, magbabasketball yan. Hindi yan pupunta sa Bible. Hindi yan pupunta sa Christian meeting. Uunahin nila yun. So, yung mahilig sa music, maghapon yan, kakanta. Kanta ng kanta. Gigitara, kakanta, gitara, kanta. Ubus ang oras. Kaya wala nang oras na naibayad para tamuhin ang extra portion of the oil. Tapos bukod dito, sinasabi, kailangan tuusin mo ang iyong sarili. Huwag ka mabuhay sa sarili mo, sa buhay kaluluwa. Dapat yan ay ipako natin sa krus. Ibig sabihin, itakwil natin yung enjoyment ng soul. Yan ay isang halaga rin na kailangang ibayad. At loving the Lord above all. Kailangan yung pag-ibig natin sa Panginoon mag-grow hanggang umabot na siya lang ang talagang unang pag-ibig mo. At yan ay kailangan din ng pagbabayad ng halaga. Tapos yung sinabi ni Paul, counting all things lost for Christ. Tinuturing niya lahat ng bagay ay sukal, walang kabuluhan para kay Kristo. Nang ibig sabihin, para sa kanya, si Kristo lang ang may kabuluhan. Lahat, walang kabuluhan. Di ba? Sabi ni Solomon, lahat ng mga bagay sa ilalim ng araw ay vanity of vanity. Ibig sabihin, walang kabuluhan. Hungkag, walang kabuluhan. Lahat ng bagay sa ilalim ng araw. Lahat.
No, na parang sinasabi natin, lahat ng mga bagay na nakikita ng mata natin ay walang kabuluhan. Maski yung hindi nakikita ng mata natin, Diyos lang ang may kabuluhan. Kaya, gigive up lahat, no, ganyan ka precious ang halaga ng langis. Hindi siya cheap. Lahat ng mga bagay na precious ay hindi cheap. Kaya sabi ko, ang pinaka-precious ay yung oil, yung langis, yung espiritu. Kaya dahil dito, binibigay natin ang ating oras, panahon, lakas, no, para sa pagtatamo nito. Hindi tayo pwede maging relax. Ang panahon ay malapit na. Sapagat ang panahon ng pagtitipon ng langis, una, sa panahon na hindi pa bumabalik ang Panginoon. Pangalawa, yan ay ang panahon na ikaw ay buhay pa bilang isang Kristiyano. Yan yung iyong pinaka-precious time. Buhay ka pa eh. Buhay pa tayo. At hindi natin alam ilang panahon pa tayo mabubuhay. Kaya, kaya sabi ni Paul, redeem the time, for the days are evil. Tubusin ninyo ang mga oras sapagat ang mga araw ay masama. Ang ibig sabihin niyan, yung mga araw na hindi mo ginamit para sa Panginoon ay mga araw na masama. Hindi naman ibig sabihin yung araw mo ginamit mo sa masasamang bagay. Hindi naman masamang magliwaliw. No? Hindi naman masama yan. No? Pero kung ang paggamit mo sa mga araw mo ay hindi para sa Panginoon, masama siya. Kasi hindi siya pagtatamo ng langis. Amen. So, we have the Holy Spirit in our regenerated spirit. But there is a question as to whether or not we have an extra portion of the Holy Spirit in our soul, saturating our being. The problem was not with the lamps of the virgins. Even the lamps of the 5 foolish virgins were burning. The fact that their lamps were going out proves that their lamps were lighted, having oil in them, but not having an adequate supply. They did not have the extra portion of the oil in their vessels. So lahat merong oil, lahat merong espiritu. Walang problema sa ating lampara. Meron siyang espiritu. Na parang sinasabi natin, walang problema sa ating pantaong espiritu sapagkat ang banal na espiritu na ihalo na sa kanya. No? Ang problema ay yung sisidlan. No? Tingnan niyo, maski yung mga foolish virgins, no? They are burning in their lamps. Meron silang apoy sa kanilang espiritu. Pero sabi dyan, yung kanilang ilaw ay going out na. wala na ibubuga. Paano na, pa-black out na sila. So, minsan ganyan tayo eh. No, madidiscover mo. May mga bagay na spiritual gusto mong gawin pero nagba-black out ka na. Ibig sabihin, walang supply ng ating buhay kaluluwa. Walang supply ng espiritu. Walang pagtitigmat sa ating kaluluwa na ang ibig sabihin nito, walang langis ang ating sisidlan. Amen. As saved believers, we should be people who are watching. Okay. Okay, so ulitin ko ito. Amen. By reading the context of Matthew 25:1-13, we can see that saan ba ako? Okay, tama ito. Okay, sorry. So, tama ito. By reading the context of Matthew 25:1-13, we can see that to be watchful is to be filled with the Holy Spirit. If we are not being filled all day long, we are not being watchful. This is serious. So, kung natatandaan ninyo, ang title this week is Being Watchful, okay, in Life and Faithful in Service.
So ginamit niya yung watchful. Ang ibig sabihin ng watchful, pag tinagalog natin, nagbabantay. Kasi itong topic ay merong relasyon sa pagbabalik ng Panginoon. Ito ay mga paghahanda para sa pagbabalik ng Panginoon. At isang aspekto ng paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon ay ang maging watchful o nagbabantay. No? So nagbabantay tayo. Kaya lang, madalas, ang konsepto natin, pag sinabing nagbabantay, okay, nagbabantay, para pag nag-aabang, naghihintay, nagbabantay, nag-aabang, o nagmamasid. So, yun yung konsepto natin. Kailan ba dadating si Lord? Titingin ka sa itaas. Medyo, nakikiramdam. Hindi yan ang nagbabantay. Ang nagbabantay dito ay ang napupuspusan ng espiritu. No? So, ibig sabihin, yun ang nagbabantay. No? At gumagawa ng mga pagsasagawa para tamuhin ang extra portion ng espiritu araw-araw. Yan ang nagbabantay. No? At yung nagbabantay dito ay yung mga nagbabayad ng halaga. Na katulad ng binanggit natin kanina, no, nagbabayad sila ng halaga, ang kanilang oras, ginugugol nila ang kanilang lakas, kanilang puso. No, nag-church life sila. Dinadaluhan nila yung mga activity ng church. No, minsan, hindi lang nagbabayad ng halaga sa oras, gastos din to. Diba? Minsan, mga ating activity, kailangan din natin gumugol na salapi para dyan. Kasi, yung mga activity ay ginagastusan din yan. Hindi naman yan mga bagay na, boom, may activity tayo. Dahil punta kayo. Hindi. No, minsan, mga kapatid, pupunta sa lugar na yan. Titira sila dyan. Kakain sila dyan. Diyan sila matutulog. Gagamit sila ng kuryente. Tubig. Diba? At marami mga ginagamit. Kung hindi tayo magbabayad ng halaga, sa kukunin yung gastos dyan. Kaya, huwag kayo magtaka. Pag may mga activity, may pera yan. Kasi, may may gastos yan eh. Kaya, magbabayad tayo ng halaga. No? Pero, binibigyan naman tayo ni Lord ng pambayad. Basta, masipag ka lang. Kaya, lahat ng ito ay pagbabayad ng halaga. At lahat ng ito, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan ay nagbabantay. Yung pala. So, ngayon, malinaw na. Ano yung nagbabantay? Ito yung nagbabayad ng halaga para tamuhin ang dagdag na langis sa ating mga sisidlan. Amen. Amen. As saved believers, we should be people who are watching all the time by being filled with the Spirit. Ito, sinabi niya. Watching all the time. How? By being filled with the Spirit. How can you be watchful? By being filled with the Spirit. So, to be watchful is to be filled in the Spirit. Linaw na, malinaw. Amen. Amen. Every day, our lamp is burning, and every day our soul are being filled with the extra portion of the Holy Spirit. This Spirit is the saturating Spirit, which we need to allow to saturate our entire being from within our spirit to reach and even to penetrate our soul. Kaya ginamit yung saturating, penetrating. Tatagalugin mo, saturating. Pagtitigmak. Di ba? Tutustos. Tinutustusan, tinitigmakan yung ating kaluluwa. At sinasabi ko, yung kaluluwa ay binubuo ng kaisipan, ng kaisipan natin. Umaabot yung espiritu hanggang sa kaisipan natin. Kaya yung Biblia, sabi niya, okay, yung mind ng Christian should be the mind of Christ. Paano yung kaisipan natin? Magiging kaisipan ni Kristo. Mangyayari yan kapag ang espiritu na si Kristo mismo ay dumaloy tungo sa kaisipan mo, tinigmakan yung kaisipan mo, then yung kaisipan mo, naging kaisipan ni Kristo. Hindi na siya yung lumang kaisipan, naging napabagong kaisipan na siya. At ito ay dapat nangyayari
araw-araw. So yan yung pagbabantay na sinasabi rito. Hindi yung nag-uobserba, hindi yung nag-aabang, hindi yung nag-aaral tungkol sa kailan siya babalik. Kasi yung pagbabalik ng Panginoon, may mga sign yan eh. Kaya bago dumating ang Panginoon, marami mga lindol na mangyayari. So, nag-aabang kami, lindol ba? No? Wala pa. Hindi pa babalik si Lord. Wala pa mga lindol. Ano pa? Gera. No? May gera ba? Mukhang matatapos na yung gera sa Russia. Mukhang hindi pa babalik si Lord. Hindi ganyan. No, hindi ganyan. Ang pagbabantay ay ang pagiging napuspusan ng Espiritu. Kung ikaw ay napuspusan ng Espiritu, handa ka sa pagbalik ng Panginoon. Wala naman nakakaalam kailan siya babalik. Kaya ginamit yung watchful. No? Yung watchful, parang nag-iintay na on the alert. No? Meron siyang preparation. Yun ang ibig sabihin ng watchful. Kung dumating man, ready siya, handa siya. Katulad ng mga magnanakaw, pwedeng dumating yan ang hindi mo alam. Pero kung handa ka, medyo mas maganda. Meron kang preparation. So, yan yung sinasabi natin na watchful. Amen. Amen. Then we are surely watchful person. Okay. Getting ourselves ready for His coming back. We Christians have two kinds of statuses before the Lord. We are virgins in life, and we are slaves for our service to the Lord. We must be watchful in life and faithful in service to be ready at the Lord's return. Amen. So, ito yung binanggit sa ating title. Diba? Watchful in life, faithful in service, para tayo ay maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya, dalawang aspect siya. Tayo mga believer ay may aspekto ng virgins. Ito ay yung aspekto ng life. At dyan sa aspect na yan, ang kailangan natin ay spirit. Extra portion ng Espiritu na dapat tamuhin natin araw-araw. So ito ay araw-araw. Araw-araw, meron kang salamuha sa Panginoon. No, pagpapagal sa Kanyang salita, pananalangin. No, at corporately, importante rin yung church life. Diba? Pumupunta tayo sa meeting, sama-samang nagsiserve. No, so lahat ng ito ay mga activity, no, para sa paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Pwede natin sabihin, hindi naman lahat ng believer merong ganyang buhay. Pero tayo, lalo na tayo na kikita natin dito sa MR, salamat sa Panginoon, napapaalalahanan tayo na hindi tayo pwede maging relax. Ang mga relax ay mga foolish, walang paghahanda. Amen. Amen. So if we do mean business with the Lord's present day move, okay, if we do mean business with the Lord's present day move, we must be filled with the Spirit every morning, day by day. Filled with the Spirit every morning, day by day. So, ito pa, sabi niya, we need to confess our sins. Ibig sabihin, believer tayo, nagkakasala, nagkakagawa ng mali. Huwag mong pagtagalin yan. Kailangan i-confess mo yan sa Panginoon. So lahat ng mga negatibong bagay, sa liwanag ng Panginoon, tuusin natin. Kung may kasalanan, i-confess sa Panginoon. Kung may problema sa mga kapatid, sa kapwa, ayusin, magkasundo, maibalik ang mabuting pagsasama-sama. At kung meron namang
na walang gamit na hindi sa atin, ibalik natin, isoli natin, o bayaran natin. Kung hindi natin mabayaran ng bigla, installment, mangako tayo. At kung meron naman tayo mga nahiram, minsan matagal na, hindi mo pa nababalik. Parang feeling mo, siguro nakalimutan na to. Hindi. Minsan ganyan yung buhay natin. So, nawa, bago dumating ang Panginoon, maiayos lahat natin yung mga ganitong problema. Kasama yan. Kasama yan. No? At pwede ko sabihin, halos lahat mayroong mga ganyang klaseng problema. Sinasabi natin, halos lahat. Lahat tayo. Na kailangan i-settle natin, i-deal natin sa Panginoon. At ito ay kasama sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya, nawa madatnan. Kaya sabi ng 1 Thessalonians 5:26 may your spirit, okay, spirito natin, and soul, and kaluluwa natin, and body, be preserved, complete. Diba? Preserved dyan ay blameless. Walang kapintasan. Okay, before the coming of the Lord Jesus Christ. Madatnan tayo, okay, na ang buhay natin, lubos na ihanda natin, na iayos natin. Napaka-bless ng mga kapatid natin na napasa Panginoon na, pero bago sila napasa Panginoon na iayos nila ang kanilang buhay. Nang maaliwalas ang kanilang paglisan. Kaya seryoso to, sabi rito, seryoso ang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Napakaseryoso nito. Turing natin itong isang bagay na hindi basta-basta. Seryoso. Napaka-seryoso. Amen. Amen. When we as sinners repented and confessed our sins and believe in the Lord Jesus, we immediately got regenerated and the Spirit was given to us freely. But daily, we need His filling, His saturating from our spirit to penetrate our soul. We need to pay the price. Amen. So yung life na isang believer ay daily. Daily siya. Hindi siya biglang buhos. Ngayon buong araw ko gagamitin ko sa Panginoon. Magpaperso ako, magpapasa ako. So hindi normal yan. Ang ibig sabihin ng daily, at proper measure a day. Tamang sukat bawat araw, tamang sukat. Ang ating langis na iniimbak ay hindi mo makukuha ng biglaan. Kundi bit by bit, day by day, hour by hour. At may araw ng malaking portion. Pero regularly, okay, meron dapat araw-araw. So yan yung normal. So hindi siya isang kain ng marami ngayon. Parang good for 1 week na to. Hindi ganun. Every day, every day, every day. So, kaya pag naalala nyo yung mana sa ilang na dinala ng Diyos sa mga Israelites, hanggang isang araw lang yon. Hindi mo pwede siyang i-reserva hanggang bukas. Yung umaga, kailangan kukuha ka ng portion. Good for a day. At bawal ang kumuha ng sobra. Kaya walang rito, walang extrang bagamat yung oil, extra portion siya, pwede natin sabihin. Dagdag siya. Pero, yun ay sa kabuuan. Pero paano mo siya i-gather? Day by day. Huwag kang masyadong sobra-sobra. Amen. Ito. Many of us love our beds more than the Lord.
In our daily life, we may love a lot of things. Even though these things may not be sinful, they are replacements of the Lord. We may not give our first love to Him, but too many other things. Amen. We may not give our first love to Him, but too many other things. Ibig sabihin, hindi mo binibigay yung unang pag-ibig mo sa Panginoon, kundi sa maraming bagay. Now we have to drop all these things, which means that we have to pay the price to get ourselves ready. Amen. So, minsan pati yung bed natin, hindi natin maiwan. Diba? Minsan, mas pinakamaganda yung bumangon ka sa umaga, mag-fellowship ka sa Panginoon. Kaya lang, ang hirap iwanan ng kama. Yung iba, parang naidikit, parang pinto. Merong verse yan eh. Yung sarili niya, naka-hinge sa kama. Yung bisagra, bumabaling-baling ganun sa kama. Ayaw tumayo. Ang ibig sabihin, mas mahal mo yung kama kaysa sa Panginoon. At marami pang mga bagay na nagiging hadlang upang pumunta tayo sa Panginoon. Kaya paulit-ulit sinasabi, magbayad ka ng halaga. Daigin mo yung mga hadlang. At mula dito, matatamo natin ang Panginoon bilang Espiritu. Amen. So yung last part natin, marami mga question dito. Tatagalugin ko na lang ng diretso. Although English itong hawak ko, pero diretso ko siyang tatagalugin. So sabi niya rito, ikaw ba ay natigma ka ng Espiritu? Ikaw ba ay natigma ka ng Espiritu? Amen. Ikaw ba ay buhay? Ikaw ba ay buhay? Kung natigmakan ka ng Espiritu, ibig sabihin, dapat buhay ka. Ikaw ba ay puspos? Okay. Ikaw ba ay nagbabantay araw-araw? Ikaw ba ay nananalangin? Okay. Ikaw ba ay naglalaan ng oras para sa kanyang salita? Araw-araw at nananatili sa salamuha sa Panginoon. Amen. So lahat yan, mga tanong yan. Ikaw ba? Ikaw ba? At mula dito, ine-expose niya kung ano yung kalagayan natin ngayon. Amen. Ito naman, sabi niya, pwede mo sabihin na ikaw ay pagod at ikaw ay walang oras. So madalas sinasabi natin yan eh. Pagdating sa mga bagay ng Panginoon, pagod ako eh, pagod na. Pwede, totoo naman. Sabi mo, wala na akong oras talaga. Wala na, pagod na, walang oras. O yan, sinasabi mo yan. Pero sabi niya, meron kang maraming oras para sa iyong cellphone. Naintindihan niyo? O sasabi mo, wala na akong oras, pagod na ako eh. So, hindi ko na maasikaso yung mga spiritual na bagay. Wala kang oras, pagod ka na. Pero, bakit marami kang oras na harapin yung cellphone mo? So, yun. Diba? Yan ay isang pag-i-expose para sa atin. Amen. O, ito pa. Marami kang oras para tumawag, sumagot ng mga tawag. At marami ka ring oras, sabi niya, para sa gossip. Ano yung gossip? Chismis. Pisa pag nakakwentuhan, kung ano-ano mga pinag-uusapan. Ang daming oras. Daming oras. Amen. Bakit hindi ka gumamit man lang ng 10 minuto para manalangin? 10 minuto lang para manalangin. Pero kaya mo na magsalita sa telepono, sa cellphone. So, cellphone na ngayon, di na telepono to. Cellphone. Maski na 1 oras. Pero hindi ka makapag-google ng 5 minuto para sa panalangin. So, yan yung last part niya. Tinagalog ko lang para mas higit na magkaroon ng impression sa atin ngayon. So, lahat ng ito ay mga paghahantad sa kalagayan natin. Halimbawa, bumalik ang Panginoon ngayon. Handa ka ba?
So yan yung isang matinding tanong. Handa ka ba? Ready ka ba? Panginoon, salamat, dumating ka. Eto na ako. No? Talagang hinanda ko na yung sarili ko bago ka dumating. So tandaan natin, sabi ng Biblia, lahat tayo ay dudulog sa trono ng paghahatol ni Kristo, sa kanyang luklukan ng paghahatol. No? At pagdating natin doon, hindi tayo makikipagkwentuhan sa Panginoon, kundi makikipagkwentahan sa Panginoon. Hindi kwentuhan, kwentahan na lugar yan. At yan ay isang lugar na pupuntahan ng bawat isa. At ano ang unang titignan ng Panginoon? Isang tingin lang niya. Alam niya kung ikaw ay tigma, puspos, merong langis sa iyong kaluluwa. Tignan niya. Meron? Sasabihin niya, enter into the joy of the Lord. Wala? Ano sasabihin ng Panginoon? Evil and slothful slave. Ano evil? Masama. Slothful, tamad. Kaya yan lang naman. Salamat sa Panginoon sa MR. Isang seryosong pagpapaalala sa atin. Salamat Panginoon. Patuloy mo kaming pinaaalalahanan. Binibigyan ng mga babala na sa panahon na ito, tahakin namin ang landas ng pagiging handa, nagbabantay, at tapat na naglilingkod sa iyo. Lahat ng ito, Panginoon, ay para sa iyong pagbabalik. Amen.